Ito ho. Opo. Yan po. Sobrang daming langaw. Na-arrest po namin. Wala na akong ano doon, kung sino man ang gumagawa nun. Hindi ko na kailangang sabihin pa. Ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Mga hazardous waste o basurang maaring may dalang sakit. Mahigit isang buwan na raw nakatambak sa likod ng Philippine Orthopedic Center. Dahil hindi raw araw-araw hinahakot, ang gabundok na dilaw na garbage bags, kumakatas na. Lalo na pag mahangin, talagang di ba? Ako nga nasuka eh. Hazardous yan, kawawa yung mga pasyente, at saka yung mga estudyanteng nagpupunta dyan. Ang pagmanman at pag-aksyon ng resibo, mamaya na! Walang tigil sa pag-iyak ang isang batang lalaki habang nakayakap sa kanyang ina na isinasama na ng mga pulis. Mama, wala po kaming gagawing masama sa inyo. Ano kaya ang kasong kinakaharap ng ginang? Mga CIDP namin, no? Alam niyo po bang bawal yung, nagbabawal ng batas niya ginagawa po. Isasama po namin yun, no? Wala na akong ano doon, kung sino man ang gumagawa nun. Hindi ko na kailangang sabihin pa. Natural magagawa yun sa loob mismo. Dahil hindi naman yun mamamagic. Anumang reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, kakanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyo sandigan, hindi palalampasin ng mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Sagad to the bones ang masangsang na amoy na nagmumula sa mga naipon na raw na hazardous at medical waste sa isang orthopedic hospital. Paanong nangyari ang isang ospital na dapat huwaran sa kalinisan ay tila pinamumugara na ng panganib sa kalusugan? Pebrero nitong taon, lumapit sa resibo ang isang concerned citizen na itatago namin sa pangalang Gerald. Nagmistulang dump site na raw ang likurang bahagi ng Philippine Orthopedic Center sa Quezon City na araw-araw niyang dinaraanan. Ayon sa kanya, hindi ordinaryong basura ang laman nito kung hindi medical o pathological waste ng ospital. Hindi ko mawari kung gaano kabaho, lalong-lalo na kapag gumahangin at umuulan, siyempre kakatas yan. Doon mo makikita at maaamoy. Nandyan yung mga diaphragm ng mga pasyente, may halong dumi yan. No, andyan yung ringgilya, face mask, lahat-lahat. Panawagan ni Gerald, alisin na ang mga basurang maaring may dalang panganib sa kanilang kalusugan. Napakasimpleng problema. Kung titignan mo at hindi malaking problema to. Kung gugustuhin agad nila na malinis, simpleng-simple lang na dapat gawin. Bakit? Tumagal na ganito. February 18, sinimulan ng resibong manmanan ang inirereklamong bahagi ng Philippine Orthopedic para makita kung nadaragdagan o nababawasan ang mga basura. Mga kapuso, isang impormasyon ang ating natanggap mula sa isang concerned citizen. Isinusumbong niya ang gabundok at nakatenggang hazardous waste sa Philippine Orthopedic Center. Sa oras na ito, personal po nating sasadyain ang area para madokumento ang reklamo. Tayo po ay nasa area na ng Banawe, Quezon City ngayon. Kasama ho natin ang mismong complainant at siya mismo ang magdadala sa atin doon po sa tambakan ng hazardous waste. Kuya, ito ho yun? Ito ho? Opo. Yan po. Yan po ay sardos na basura, kulay yelo. At tuwing umaga o kaya sa susunod na araw, ang kuhain lang ng truck dyan is kulay green at black. Sa pag-ikot naman sa entrada ng ospital hanggang sa exit nito, tumambad ang lagpas tao na dilaw ng mga garbage bag. Naabutan namin ang ilang mga tauhan ng ospital na nakamask at naglilinis ng katas na tila nang gagaling sa mga basura. Parami na siya ng parami. Hanggang yan na nga, nangangamoy. Tapos, lalo yung mga nakarang araw, umuulan nagkatas siya. So, talagang mabaho. Tapos yung langaw nga dyan ang lalaki. Sa pangalawang araw na pagbabantay ng resibo, makikita pa rin ang tumpok ng mga yellow bag na dinadaan-daanan ng mga empleyado. Kinaumagahan, pangatlong araw ng pagsubaybay ng resibo, may dumating na dump truck at pumasok sa Philippine Orthopedic Center. Maya-maya pa, sinimula na ang paghakot ng mga basura pero ang nakababahala,
Iniwan ng truck ang halos hindi na mabilang na dilaw na garbage bags. Ang mga naka-personal protective equipment na tauhan ng ospital muling naglinis ng katas na nanggagaling sa iniwang mga basura. Pang-4 at panlimang araw ng aming pagmamanman, tila wala pa rin nababawas sa gabundok na yellow bags. Ilang saglit pa, dumaan ang 2 estudyante na walang mga suot na face mask. Naispatan din ng resibo ang mga mag-aaral na galing sa gusali na katabi mismo ng tambakan ng basura. Ang gusaling ito, isa palang shelter para sa mga persons with disability. May pagbabago po ba sa dami? O nadadagdagan ang bawat araw? Lang po, may kukunin lang po yung sa ibabaw. Ang problema, yung sa ilalim is nabubulok na. Pag mahangin, ay naku po, ay napakabaho at nakakawawa naman yung mga pasyentes natin dito. Lalong-lalo na po yung mga nakatira doon, mga disabled sa tahanang walang hangganan. Matapos ang pagtutok sa mga tambak ng basura sa Philippine Orthopedic Center, inilapit ng resibo ang reklamo sa Department of Environmental Management Bureau ng National Capital Region. May hiniing ka ba, subong o reklamo? February 28, nagkasa ng surprise inspection ng DENR-NCR kasama ang resibo para alamin ang punot dulo ng problema. Pagpasok sa ospital, inimbitahan ng DENR ang pollution officer para mapuntahan ang tambak ng basura. Habang iniinspeksyon ng mga kawani ng DENR ang mga basura, mas nakita ng resibo ng malapitan ang laman ng mga dilaw na garbage bag. Nabubulabog yung mga langaw, pati yung camera natin dinadapuan na ng langaw. Sobrang daming langaw. May mga bandage daw dito na pinagamitan ng pasyente. Halo-halo na. May bandage, mayroong pagkain. Mula dito sa bundok ng basura, ito lang yung gate. Yan na yung main road. Kaya ang sabi ng ibang residente rito, kapag humahangin ng malakas, amoy na amoy itong nagmumula dito sa bundok ng basura, dito sa loob ng ospital. Saan nga tayo nagka-problema? Bakit siya naipon? Sa service provider po na naghahakot? Or... Yes po, ngayon lang talaga siya nangyari. So we try to seek the solution with that particular kasi it was new for us na ganun yung naging problem. Humarap sa resibo ang Chief Administrator ng ospital. Ayon sa kanya, problemado sila sa kanilang service provider na nakakontratang magakot ng kanilang medical waste. Bilang chief admin parang nagutan ho siya riyan. Opo naman. Kasi dapat regularly niyang nasisira yan, di ba May po? breach of contract po. That I cannot answer Okay, for okay, now. okay. Pero pinacheck din naman natin yan sa ating legal. Malinaw po, chief admin. They promise na nga na kukunin na siya regularly. Ang management kasi natin ay talaga nagtatrabaho na gawin yung part namin to secure yung safety ng lahat. Not just patient but also employees sa pagganitong mga usapin. Ginagawa naman daw nila ng paraan para kahit papaano mabawasan ang medical waste sa compound. So give us time lang na ayusin to. I wish by tomorrow wala na yan. Kasi they promise na no? Okay. For today, they will get it na Isa na sa mitigation natin, bumili na kami ng machine na pwedeng mag-convert from infectious to regular. So this will start mid-March. Nagsiset up lang tayo ng mga processes para... Yes, ma'am. Para kung ganito nga ang senaryo na dumadagsa na yung mga basura, we can control na dito dahil gagamit na tayo ng sarili natin. Sinubukan ng resibo na kunin ang pakayag ng tinutukoy nilang service provider. Pero hanggang ngayon, wala pa silang tugon sa aming programa. Pinaalalahanan naman ng DENR ang ospital na dapat maisaayos ang nakatambak na basura sa lalong madaling panahon. These are categorized as infectious waste, F501 in terms of coding nila sa EMB. It should be regularly hauled ang mga waste natin para hindi na paminsala sa ating environment. What is required under the regulation of the Environmental Management Bureau, the DENR, is the labeling. So, napansin po natin na may mga bags doon na walang label. And that in itself is a violation of our regulation. Primarily, pagkukulang ito ng ospital. So, if ever there will be findings of administrative violation po dito sa
based on sa inspection po na naganap kanina, yung mga reports po as well as the corresponding notices that will be issued by the office, may issue po yun. Kagabi, hinakot na ang mga inireklamong basura. Ayon sa medical director ng ospital, well, we immediately contacted yung hauling service namin for infectious waste, and they double time, no, na naglagay sila ng extra pickup, no, kaya ngayon paubos na talaga, and we don't see this happening anytime soon again. This as far as I'm concerned, this is a first and last glitch. This is a wake-up call for the hospital. I apologize to the community, but at the same time, I want to say that this will not happen again. patuloy itong babantayan ng resibo sa ngalan ng kalusugan ng mga pasyente, empleyado at napaparaan dito. Sawa na ba kayong pumila para sa pagpaparehistro, pagkuha ng lisensya at kung ano-ano pang dokumento mula sa Land Transportation Office? Who you gonna call? Nakatanggap ng reklamo ang Land Transportation Office Region 3 tungkol sa paglaganap ng mga di umano'y iligal na naglalakad ng rehistro at lisensya sa labas ng kanilang opisina sa Pampanga at Bataan. Bukod sa pag-ahente raw ng insurance, ang kanilang special offer, marirelease daw ang mga papeles kahit non-appearance. It's through email. Meron po tayong complaint. It's for the government. Doon na po namin binigyan ng action by first coordinating with CIDG. Dahil very generic yung complaint, binigay po namin yung issue sa CIDG para mag-conduct ng investigative assistance. February 3, sinuyod ng mga operatiba ng CIDG RFU ang iba't ibang pages online. Napag-alaman kasi nila na may isang ginang daw na highly recommended para sa kanyang car registration at driver's license renewal services. Ang ginang may pwesto rin daw sa labas ng LTO Bataan na nag-aalok ng insurance para maproseso ang rehistro. Pinagbayad niya ang asset ng CIDG ng kabuang halaga na 8,000 pesos. Na-confirm natin yung illegal na activities na itong fixer na to nung mag-offer nga siya ng kanyang serbisyo, no? Na hindi mo na kailangan pumunta, hindi mo na kailangan dalhin yung sasakyan mo, wala nang dapat gawin pa, no? Magbayad ka lang at antayin mo yung kanyang message kung kailan mo ipipick up yung dokumentong kailangan mo. How convenient naman yan, ma'am! Makalipas ang ilang araw, si ma'am nagsabing ready to pick up na raw ang documents. May hiniing ka ba, sumbong o reklamo? Kaya naman, February 19, nagtungo ng Pilar Bataan ng CIDG RFU para kunin na ang pinalakad na registro ng sasakyan. Ang meeting place sa stall mismo ng katransaksyon nilang online na kinilalang si Lizelle Pagyo. Pagdating sa lokasyon, agad hinanap ng mga operatiba ang stall ni Lizelle. Nang matuntun, pinasok na ng asset ang kanyang pwesto. Hatid nila isang mission order para sa isinasagawang entrapment operation. Oo, mga CIDG kami, no? Alam niyo po ba bawal yung nagbabawal ng batas yung ginagawa po ninyo? Pero yung ginagawa po ninyo, nagpo-proseso kayo ng non-appearance ng renewal registration. Bawal po yan sa batas, sa ease of doing business. Isasama po namin kayo, no? Sir, may anak akong maliit. Pwede po ba tawagan ko muna yung asawa ko kasi para may pakuha kayo anak? Sige po, mamaya na lang po. Ina-arresto po namin kayo kapag paglabas ng Republic Act 9485 Anti-Red Tape Act of 2007. Wait lang po, tawagan ko muna yung asawa ko, ha? Hindi po pwedeng kunin mo ako nang hindi ko nakikita yung asawa ko. Next. Maya-maya pa, lumapit ang isang umiiyak na bata na anak pala ni Lizelle at niyakap siya ng mahigpit. Hintay na po natin asawa ko. Hindi ako sasama sa inyo kasi dito pa. Hindi po. Malalaman ko rin po kung sino nag-complain sa akin. Sa huli, walang nagawa si Lizelle kundi sumama sa CIDG.
Pagdating sa opisina ng CIDG, hindi nakalinlangan si Lizelle na ihag ang kanyang salubin sa resibo. Ayon sa kanya, lehitimo raw ang kanyang negosyong pag-aalok ng insurance ng mga sasakyan. Yung business ko, authorization, although hindi ko alam na yung sinasabi nila na ginawa ko, na nagparehistro sa akin, na hindi ko pinadala sa sasakyan, ay illegal. Hindi ko alam na illegal yon. Dahil yon ay ginagawa ng kahit na sino. Yun ngang mayayamang tao na hindi na pumupunta sa LTO, nagagawa yun. O di ba? Yun ngang mismong nasa LTO, bakit sasabihin nilang si LTO nagpahuli sa'yo, inimbestigahan ka? Git pa ni Lizelle, hindi raw niya ito magagawa ng walang kakuntsaba sa loob ng LTO. Naku! Laglaga na ba ito? Wala na akong ano doon, kung sino man ang gumagawa nun. Hindi ko na kailangang sabihin pa. Natural magagawa yun sa loob mismo. Dahil hindi naman yun mamamagic. Sa gitna ng aming panayam, hindi napigilan ni Lizelle ang pagtaas ng kanyang emosyon. Ang tanong dito, sino ang nagsublong? Taga-LTO. Although meron akong iniisip kung sino, kasi ito isang banta to noon pa man. Hindi ako magbabanggit ng pangalan kung sino. Kasi siguro, nagagalit siya kasi hindi sa kanya napupunta ang ganong transaksyon. May inggit. Pasensya na po, Hepe. Hindi ako magiging madahan-dahan kasi medyo nag-aano yung dibdib ko eh. Paliwanag pa niya, kailangan daw niyang dumiskarte alang-alang sa kanyang pamilya. Alam ko pa rin sa sarili ko na nabubuhay ako ng marangal para buhayin ang anak ko. Kung mali man tong ginawa ko, kami lang to. Ako lang to. Dahil gusto kong mabuhay ang pamilya ko. Bakit bibigyan ba nila kami ng ikakabuhay namin? Nang kusa? Meron bang magbibigay? Sa tingin nyo, kayo, may magbibigay kung kayo maghihirap. Sino bang gustong magbilad sa arawan? Sino bang gustong lumakad sa umuulan na lugar? I-entertain mo ang kliyente mo? Dadalhin mo sa emission ang patel? Sa tingin nyo, gusto ko yon bilang babae? Nakakarap si Lizelle sa kasong paglabag sa RA 11032 or the Ease of Doing Business and Efficient Government Service Act of 2018. February 20, pansamantalang pinalaya si Lizelle para maimbestigahan pa ang kasong kinakaharap. Kung sakaling mapatunayang nagkasala, maaari siyang makulong ng 6 na buwan hanggang 2 taon. February 21, binalikan ng resibo ang mga pwestong nag-aalok ng insurance sa labas ng LTO office sa Pilar, Bataan. Nananatiling sarado ang pwesto ni Lizelle. Ayon sa LTO, hindi na kailangan dumampas sa mga tinatawag na fixer ang pagpaparehistro at pagkuha o renew ng lisensya dahil madali naman daw ito. Pagka-renewal, halos mga 5 minutes, ayan, 10 minutes, tapos na po yung isang papel. Yung CR po medyo medyo mahaba-haba ng mga 30 minutes, ganyan, 15. Lalo kung halimbawa walang naging problema, halimbawa yung authentication ng insurance, kung okay siya, hindi siya babalik sa insurance, tuloy-tuloy maipaprocess. Patuloy rin daw iniimbestiga ng LTO ang kanilang anay para mapanagot ang mga mapatutunayang nakikipagkuntsabakan sa mga fixer. When we talk about anti-fixing campaign and program, isa dyan is yung first is inside our office. Kailangan ini-inform and we always remind our employees, especially the chief of district offices, na they should be mindful of the fixing activities. Kasi kailangan mag-uumpisa yung kaayusan sa loob. So kapag naayos natin yung loob, na making sure na walang nakikipagsabuatan sa fixers, then mababawasan yung fixers sa labas. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot, itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumang. May aksyon, may ebidensya, resibo!